everyone! Welcome back to my channel. So for today, i-review natin itong product ng Sansan from HBC Matte Liquid Foundation. Curious ako, ito ba ay pack na pack or lag-pack? So siya ay 155 pesos, may 4 shades siya. 1, 2, 3, and 4. Ang napili ko yung number 3. So, itatry ko siya. Isa lang yung binili ko kasi hampas lupa ako at hindi ko afford na bumili ng pagkadami-daming shades. Pero, keri boom boom lang, itry natin at sana ay match to sa skin ko kasi ito yung pinaka-close na color na nakita ko doon. Kasi yung number 1, super puti. Number 2, ang puti rin. Yung number 4, parang blush on sa kapulahan ng kulay. So, ayun. 4 lang yung shade range nila, kokonte. Pero sige, tama na ang kuda. Itatry natin at titingnan natin, i-wear test natin kung ito ba ay pack na pack or ipapahiya ako. So, ayan, nag-makeup na ako sa mata, nagkilay na ako. As usual, alam nyo yung routine ko. Kung lagi kang nasa channel ko, inuuna ko talaga ay katapusin itong mata ko and then sunod naman ay itong aking foundation. So, na-prepare ko ng skin ko, hindi ako nag-primer. Kumbaga, minatify ko lang siya, nilagyan ko siya ng ice para masara yung pores, ganun. And then, sige, papakita ko sa inyo. Buksan natin. Ayan siya. Okay, so ganito ang itsura ng bota niya. Ganyan siya. And, ang applicator. Oh, okay. Para siyang wet and wild yung applicator. So, itatry natin. Ang itim. Oh my God, ang itim. Mali yata yung shade. Dapat dalawang shade yung kinuha ko. Kasi sobrang puti nung number 2. So, feeling ko, mas bagay itong shade na to sa akin. Pero sige, blend muna natin. Ay, okay naman pala. Okay naman pala sa akin yung number 3. So, beauty blender ang gagamitin ko dito sa kanan. And then, sa kaliwa naman ay brush. Watery. Hindi siya thick ang consistency. At madali namang i-blend. Okay. Hintayin lang natin matuyo siya sa mukha ko. Okay, so natapos ko na siyang i-blend ng beauty blender. So, ito namang kaliwa, lalagyan natin ng foundation at ang ipang be-blend ko ay itong foundation brush from Real Techniques. So, ayan, tingnan natin. Okay naman ang blendability niya pagka beauty blender. Titingnan natin dito sa brush. Gusto ko ang finish niya pagka beauty blender yung gamit. Yun, natapos ko na siyang i-blend. Ang napansin ko, mas gusto ko ang finish niya pag ginamit ko ang beauty blender. So, lalagyan ko yung leeg ko kasi hindi siya match talaga sa skin tone ko. Pero actually, gusto ko yung pagka maitim niya sa aking skin. Parang akong bronze ang itsura. So, ayan, lagyan ko itong leeg. Ayan, so i-wear test natin. Titingnan natin kung ito ba ay tatagal. Hindi naman siya ganong kamat. Okay lang, pero maganda naman siya. Maganda ang finish niya. So, titingnan natin. Lalagyan ko ng concealer. Titingnan natin kung mag-move ba itong foundation na to. So, gagamitan natin ng concealer. Ang gagamitin kong concealer ay Maybelline Age Rewind Concealer. Ayan. Konti lang sa noo. And then, be-blend ko lang ng beauty blender. Maganda siya, hindi siya nagsasettle in sa fine lines. At saka na-cover naman niya yung mga pimple marks ko na hindi naman sobrang kitang-kita pero na-cover niya. At saka yung mga litid ko sa mukha ay na-cover talaga niya. Talagang hindi kita yung mga litid ko. Okay, hindi naman siya nag-move pag beauty blender yung gamit. Hindi naman nag-move yung foundation. So, ayan, natapos ko na ang aking look. Nag-bronzer na ako, nag-blush on na ako, nag-highlighter na ako, at nag-lipstick na ako. And bet ko naman yung pagkamaitim niya sa aking skin dahil nagmukha akong 1970s puta look, girl. Parang sinaunang putaching. Ganun. So, 8 hours ko siyang susuotin. 3 p.m. na ngayon. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 8 hours kong susuotin and 11 p.m. babalikan ko kayo. By the way, ang skin ko ay combination. Itong part na to, itong T-zone, at saka itong baba ko ay oily. And ito naman ay normal lang. Actually, hindi naman siya nagbigay ng problema sa pagbe-blend. Madali siyang i-blend at saka okay naman siya. So, babalikan ko kayo later on pagkatapos and you will see kung nalalaban ba
itong 155 pesos ng HBC Sunsun Matte Finish Liquid Foundation. Yan, papunta ko yung playground ng mga bata. So, mapapawisan ako kasi maaraw pa. 5:30 na dito pero maaraw pa rin. Ganito talaga dito. So, ayan, lakad-lakad lang. Wala kasi akong pupuntahan today. Kaya, playground lang tayo. Ganyan. Wertas lang. Pagka mga tigwa 155, ay di nilalaan tayo sa may labas ng bahay. Bababalaan tayo. Kung nang lumayat, magagastusan pa pagre-review ng foundation, ay tigwa 155 laang naman. Yan. Maaraw pa. Mag-aalas 6 na. 8 hours later. Hello guys! Ayan, nakailang oras na, nakawalong oras na sa aking mukha itong Sunsun Matte Foundation at titingnan natin, hindi pa ako nagre-retouch, hindi ko talaga ugaling mag-retouch at saka hindi din ako nag-blot, so check natin kung ganong kadaming oil na nakolekta ng aking mukha. Naglalangis-langis na ako actually, dito lang naman sa T-zone. Pero dito sa part ng normal, wala talaga, hindi ako nag-oily dyan. Don't mind the noise kasi gising pa ang aking mga anak. Buhay na buhay pa sila. Ayan. Ito ang nakolektang oil sa aking mukha after 8 hours ng paggamit ng Sunsun Matte Foundation. Okay naman, after ma-blot, naging okay ulit yung finish niya. Kanina haggard na ako. Napansin ko hindi naman siya nag-oxidize. Okay na okay siya. Medyo nagbuo lang siya dito sa gilid ng ilong ko. Yun lang. So, check natin kung nagka-transfer ba. Oh, ayan, nagka-transfer siya. Okay, malakas siyang makatransfer. Oh, ganon. Malakas siya makatransfer pa lang. O, dampli-dampli lang. Ayun, nagtatransfer siya. Sa totoo lang, mas gusto ko yung finish niya pagka beauty blender ang ginamit kaysa sa brush. Kasi pag brush lang yung ginamit, parang kita yung texture, hindi smooth yung pagkaka-apply. Pero pagka beauty blender, smooth na smooth, ang ganda ng itsura niya. Kaya lang matagal siyang mag-set. Hindi agad-agad natutuyo. So, hintayin mo pa ng mga 10 minuto bago matuyo sa mukha mo, bago siya mag-set. Pero okay naman, sa totoo lang, 455 na foundation, decent product na siya. Hindi ako masyado nag-expect dito, pero grabe, matte naman talaga siya. At ayun nga, normal na sa akin yung ganitong oil sa T-zone ko. Normal na to sa akin kahit anong foundation ang gamitin ko. At ito pa, hindi ako nag-primer sa ilong. Hindi ako nag-primer yung kasi pagka nagpa-foundation ako, kailangan meron akong eye primer sa ilong kasi humuhulas lagi. So dito, hindi siya humuhulas. So okay na okay siya, talagang matte siya, hindi siya humuhulas. At siya yung matte na hindi flat. So okay naman siya. I-recommend ko siya kasi 155, hindi ka nalugi. Decente naman siya. Okay, pahabol lang kasi nakalimutan kong banggitin na sobrang sensitive ng mukha ko. Pero hindi ako nag-breakout dito. Walang tumubo na kung anek-anek. At saka, tinest ko din siya sa flash photography. Walang flashback yung picture ko. Hindi nag-ghost face, ganon. So, okay din siya. Kahit mag-picture ka ng may flash, hindi magmumukhang espahosol. So, ayun lang ang aking observation at ang aking experience dito sa foundation na to. Would I recommend this? Yes! Kasi sulit naman. Walang mawawala kung susubukan nyo. Ang ano ko lang sa kanya is ang unti ng shade range niya.